ang aming pagsamba dito sa tanong ito. Pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang mananaig, O Diyos. Paunahan mo ang bawat isa sa amin sa aming pagsamba. Ikaw ang manguna sa lahat ng bagay, Panginoon, at ikaw din, Panginoon, ang siyang tumayo ng pinag-preacher, ang gagamitin mo sa pulpitong ito, Panginoon, na preacher, tagapangaral o Lord God, ikaw ang siyang yumakap, at ikaw din, Panginoon, ang siyang manalita. Gamitin mo lang, Panginoon, ang kanyang katawan bilang presensya, Panginoon. Ikaw mismo, Panginoon, at ikaw din, O Lord God, ang siyang humipo ng bawat magaling at ipagparinig mo sa kanila, Panginoon, at ipaunawa mo sa bawat isa ang iyong mensahe sa kapanahonan nito, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Muli, pinadakila ka namin, Panginoon, at inaalat namin dito sa mong pangalan ng nag-iisa na walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Amen. Ayan. Sige, maaari po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay at i-praise natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Dantayin natin ang pagkagising sa umaga. Dapat ibibigay natin yung full energy natin kasi sa gising i-praise natin, di ba?
Patuloy kami magsasamba sa iyo, Lord, dahil ikaw ay karapat-dapat na supunin. Salamat, Lord, dahil sa araw-araw natin, panabuhay na kami. Sa araw-araw, Lord, sinasambahan namin, pinupuri ka namin. Dahil ikaw, Lord, ang karapat-dapat na laharan, ilahan, at higit sa lahat, sambahin ka. Salamat, Lord. Kapatid, lahat ng anak ng Diyos, maaari na ba natin muling ikita ang ating mga mata? Patuloy natin i-worship, sambahin ating Panginoon. Kantayin natin ang pupurihin ka, O Diyos. Dahil si Lord ang tunay na Diyos, tunay na makapangyarihan. Ikaw lang ang
sa
Susunod na lugar, sinalakang. Pinabang ng sound, ang mataas at marangal. At tuloy, sa tamang pangalan ng aming Panginoon Jesus na Tagapagligtas. Sa baba na po paano na po ang ito. So, may nagkakaroon ang mga langgam ay may katangian ng simpang. Ang pinaka-inahan na ako dito is yung paghahanda nila sa pagpinatan nila. Kumbaga, kaya tulad natin sa mga buhay natin bilang yung pagbabalik natin Panginoon, yung dapat natin pagandaan. Para tayong mga langgam na nagamit ang pagbabalik natin Panginoon. Okay po, that is good. Time. At may umaga tayo pagkatapos sa ating pumuntahan ng mensahe ng Panginoon. At ang ating po mga mensahe namin ay galing ko sa malayong lugar. Almost 400 meters from here. At ito ay sinawag ng Panginoon. At sa pagkagagamit ng Panginoon, welcome po natin ang kanyang lingkod, dahil si Serena Yasuka. Welcome po natin ang Panginoon. Hallelujah. Dito, hallelujah. Nadadala po ba kayo sa Panginoon? Yes! Purihin po ang Panginoon sa umaga ito. Malaking privilege po na makapagdala ko ng salita ng Diyos sa inyo sa umaga ito. Salamat po sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo po sampay makapakinig ng kanyang mga salita sa umaga ito. Ang dadalhin ko po sa inyo na topic tungkol sa Panginoon ay yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin.
kahalagahan po, yung pinalagahan tayo ng Diyos. Bakit po ba tayo pinahalagahan ng Diyos? Diba? Paano po masasabi na kayo po ay pinahalagahan ng Diyos? Diba? Kaya nga po tayo narito sa umagang ito dahil po tayo ay pinahalagahan ng Diyos. Amen. Wala po tayo dito kung hindi tayo pinahalagahan ng Diyos, kung hindi tayo minahal ng Diyos, kung hindi tayo. Kaya po tayo narito dahil po pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo po na hindi karapat-dapat, tayo po na walang pag-asa, dahil po sa Panginoon, binigyan niya po tayo ng pag-asa. Diba? Dahil sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang mga kabutihan. Diba? Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo narito, binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa para po tayo makapaglingkod sa Diyos. Ang sabi po dito, tinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Makikita po natin yun sa unang 1:19. Basahin po natin. Kung ano po yung sinasabi doon sa talatang ito, sa unang 1:19. Ang sabi po dito sa unang 1:19, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ano po yung sabi ng Panginoon? Kung tayo daw po ay kung ating pong ipapahayag, kung ating pong sasabihin sa Kanya yung ating mga kasalanan, tapat daw po siya na tayo ay Kanyang papatawarin, di ba? Kaya nga po tayo, kung tayo ay nagkakasala, ano po yung ating dapat gawin? Lumapit po tayo sa Diyos. At nariyan po siya. Handa niya po tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Diba? Huwag po natin kakalimutan na handa po siyang tumulong sa atin. Handa tayong abutin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At siya po handa tayong patawarin. Diba? Kaya nga po, kung sino man sa atin ay nagkakasala, yun po yung ating dapat gawin. Magsisi po tayo at tatanggapin po natin yung pagpapatawad ng Diyos. At sabi rin po dito sa Gawa 3:19. Ano po ba yung sinasabi dito ng salita ng Diyos sa Gawa 3:19? Gawa 3:19, ang sabi po, kaya nga magsisi kayo at manumbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan at mula sa harapan ng Panginoon. Ano pong sabi? Magsisi daw po. Magsisi kayo at mga balik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Andiyan po siya. Kung tayo po ay magsisisi, ano po yung gagawin ng Diyos? Tayo po ay papawiin niya po yung ating mga kasalanan. Kaya po, ang dapat natin gawin, magsisi po at magbalik loob sa Panginoon. Handa po niya tayong patawarin. Ang dapat lang po natin gawin, magsisi tayo at manumbalik sa Kanya. Kaya nga po, lahat po tayo, kung tayo ay nanghihina, tayo ay nagkakasala, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Manumbalik po tayo sa Panginoon, magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Handa po niya tayong patawarin. Yun po ang napakagandang kaloob sa ating ng Panginoon. Tayo po ay minamahal niya, iniibig niya, at lalo niya tayong handang patawarin kung tayo po ay taus-puso magsisisi sa ating kasalanan. Kaya nga po, napakabuti po ng Panginoon, di po ba? Amen. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sapagkat nariyan lang siya. Kaya nga po, lagi tayong magalak, lagi tayong maging masaya. Kasi bakit? May Panginoon na handa tayong tulungan, handa tayong patawarin. Basta lang po tayo magsisisi sa Kanya.
Diba? Napakabuti po ng Panginoon. Tunay nga po, napakabuti niya sa akin. Diba? Kapag nariyan lang siya na hanggang tumulong sa atin. Kung tayo ay nagkakasala, siya po ay nagpapatawad ng lubrusan. At sabi din po dito, ano din po yung pangalawang katangian ng Diyos? Bakit ginawa niya tayong halaga? Ginawa niya tayong mga anak. Hindi po. Ginawa niya tayong mga anak. Diba? Napakagandang ginawa sa atin ng Panginoon kasi ginawa niya tayong anak. Basahin po natin sa gawa ay sa unang 1:19. Ay, sorry. Sa ano po? Ginawa niya tayong mga anak. Sa ano po? Ito po. Ano yung aking mensahe sa umagang ito. Brother Noli, ano po ba yung masasabi ko tungkol sa ginawa tayong mga anak ng Diyos? John 1:12. John 1:12. Sa John 1:12 po, datapwat ang lahat sa kanya ay mga nagsistanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatibagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Thank you po. Ayun po, ang sabi po dito, datapwat ang lahat ng sa kanya ay mga nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng maging mga ng karapatan. Ano po ba yung karapatan? Lahat po na nagsitanggap sa kanya. Tinanggap niyo na po ba yung Panginoon? Lahat kayo? Yes. Ngayon, ang sabi po, lahat po na nagsitanggap sa kanya ay binigyan niya po ng karapatan. Diba? Ng privilege. Ano po ba yung privilege? Hindi po lahat ng tao may privilege na maging anak ng Diyos. Yun lang po nagsitanggap. Kaya napakapalad po ng natin dahil tinanggap po natin yung Panginoon bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Kaya nga po tayo po ay naging anak niya. Diba? Ano po ba yung anak ng Diyos? Diba? Tagapagmana ng mga pagpapala, spiritual at material. Kaya nga po tayo bilang mga anak, ginawa po tayo mga tagapagmana. Ano yun? Ang buhay na walang hanggan. Diba? Mapalad po tayo. Kasi po, naging mga anak tayo ng Diyos. Pag mga anak po, sabi nga po, may privilege. Malaking privilege po na maging mga anak ng Diyos. Diba? Tunay nga po na napakabuti sa atin ng Diyos sa umagang ito kasi narito tayo mga anak ng Diyos na nagpupuri po at sumasamba sa Kanya bilang po pagkilala sa ating Panginoon na sarili natin tagapagligtas at tayo po ay naging anak. Kaya nga po, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Diba? Napakalaking bagay yung ginawa sa atin ng Diyos nang tayo ay sumampalataya. Hindi po naging walang kabuluhan yung ating pananampalataya dahil tayo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak niya. Kaya po purihin po yung Panginoon, di ba? Kaya nga po dapat tayo nating laging angkinin yung karapatan na yon bilang mga anak ng Diyos, di ba? Huwag na po tayo bumalik doon sa mga bagay na ginagawa natin noon kasi mga anak na po tayo ng Diyos. Tagapagmana po ng langit ng buhay na walang hanggan. Diba? Kaya nga po, lagi po tayong magkaroon ng kalakasan sa umagang ito sa paglilingkod sa Panginoon. At lagi tayong magpasalamat dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po ba kayo dahil kayo mga anak ng Diyos? Yes! Kaya po, purihin po natin yung Panginoon sa umagang ito na tunay na
pagpupuri at tunay na paglilingkod sa Kanya. Diba? At ang pangatlo po, iniibig niya tayo. Iniibig tayo ng Diyos. Yung po kaya po naging mahalaga tayo sa Diyos dahil iniibig niya po tayo. Sa John 3:16, diba? Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibigay niya yung kanyang sariling anak. Diba? Para tayo po ay maligtas. Diba? Purihin po yung Panginoon. Kaya yung sarili niya pong anak, ibinigay niya sa atin para paano po? Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po pangarap yon. Magiging totoo po yun sa atin dahil tinanggap po natin yung Panginoon sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang paglingkuran at patuloy po natin tayong gumawa para sa Panginoon dahil mahalaga po siya sa atin. Mahalaga po yung Panginoon. Pinahalagahan din po tayo ng Panginoon. Diba? Inibig niya po tayo at ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para po tayo maligtas. Kaya wag po natin walang kabuluhan. Maging walang kabuluhan yung ginawa sa atin ng Diyos. Lagi po natin tingnan o panghawakan yung ginawa ng Diyos sa atin na tayo po ay niligtas niya at binigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Purihin po yung Diyos sa umagang ito sa kanyang ginawa. At sana mahalagahan natin palagi yung ginawa na yun ng Diyos sa atin. Yung pagbibigay niya ng kanyang sarili at ng kanyang buhay para sa atin, para tayo maging mahalaga